Hello guys, good morning. So it's been a long time na hindi tayo nag-cooking, but today I'm gonna show you how to make chicken siopao. But we'll start first with magpakulo ng ating chicken. Okay, so yung water, I will season it with salt na rin and pepper. So season ko ng salt and pepper. So this is salt. Para lang, oops, ubos na. And some pepper. At dahil naubusan tayo ng asin, I'll just use this one. It's the same. Okay. Add natin yung chicken. Okay, so I'll make sure na nakadip siya sa water. So, pakuluan natin siya hanggang luto na siya and then we'll shred it later. I prefer using yung whole chicken kasi syempre may breast tayo, may thigh, and mas malasa siya pag yung hindi lang breast. So, I'm using thigh. Whole chicken is the best. Okay, so we'll just leave it to boil and then we'll check it later. Tignan na po natin. So, it's been, I think, simmering for 30-40 minutes. And, luto na siya. So, tapos na siya. So, paglalamigin na lang po natin siya. And then, later on, i-shred natin. So, ngayon po, i-transfer natin siya sa plate hanggang mag-cool down siya. Then, yung sabaw, you don't throw it away kasi we're gonna use it later when doing the filling. So, malamig na po siya. Malamig na. Maghihimay tayo. So, kayo kung gusto nyong i-separate yung mga balat, I don't normally add all the balat. So, himayin lang. Diba? Mabilis himayin. Ayoko siyang masyadong himay na himay kasi pag niluto ko siya, magiging durog na siya. So, I leave it like a bit chunky. Tapos ko na siyang hiwain. May kita nyo na hindi ko siya hinimay pala. So, hindi ko siya talagang hinimay na himay. Yung iba are chunky pa. Kasi nga ayoko siyang madurog pag niluto ko. So, now, we're gonna start na lutuin yung ating filling. Simulan na po natin gawa ng filling natin. So, kailangan natin ng pot or wok, and then oil, mga 2 tablespoon, 3 tablespoon of oil. Mainit na yung oil natin, so we'll put the onion until brownish siya. Medyo brown na yung garlic natin. Garlic po pala yung nilagay ko, hindi onion. So, brown na yung ating garlic. We'll put our onion. Yung onion, make sure na mas maliliit siya. So, diced, minced onion. Pero yung gantong size, okay na. Hindi siya ganun ka-minced. So, cook natin yung onion hanggang translucent na siya. Add the chicken. Ito yung pinaglutuan natin pinaglagaan natin ng chicken kanina. So, I'll just add that much. About 100 ml.
And dahil luto na po yung ating chicken, I can add the 4 tablespoons of hoisin sauce. I added the hoisin sauce, no? So ngayon, may 3 tablespoons ako ng oyster sauce. Tablespoon of soy sauce, dark soy sauce. And then, ano lang natin siya, i-simmer natin siya, halu-haluin. Then, we'll simmer it for a bit. Pag medyo dry at gusto nyo pong add ng konti pang sabaw, you can add using yung tira nyong pinaglagaan ng chicken. As you can see, yung mga chicken natin medyo na-disintegrate na siya, medyo lumiliit na siya. So, we'll just leave it to simmer. Oh, let's add some pepper. And also, our sugar. So, 2 tablespoons of sugar. Haluin natin. So, pabayaan lang muna natin siya mag-simmer for mga 15-20 minutes. Dahil nga luto naman na yung chicken natin. And cover. So, it has been simmering for 15 minutes. Check natin siya at tikman natin kung sakto yung lasa. Ang gusto ko kasi pag sa ganito, medyo manamis-namis, tapos medyo maalat siya. So, salty and sweet. Let's taste it. Sarap na siya. So, ngayon naman, dahil syempre may konti siyang sabaw-sabaw, lagyan natin siya ng cornstarch para lumapot. So, I'll do konti lang muna. This is 2 tablespoons of cornstarch, pero I'll put that much muna. So, 1 tablespoon and see. Para malapot siya. I'll put the rest of the cornstarch. A cornstarch or flour or self-raising flour, plain flour or sa Pilipinas all-purpose flour. Ayan, ready na siya. So, lower the heat para lang maluto yung ating flour or cornstarch kung anong ginamit nyo. Tapos na natin yung ating filling. So, we'll leave it to cool down. So, leave mo lang for mga 45 minutes to an hour hanggang lumamig siya. And now, we'll do our dough while waiting for it to cool down. So, ngayon naman po, ang gagawin natin is yung ating dough. So, I have here 1/4 cup of warm water. So, it must be 105 degrees. So, ako tinatin-check ko na lang ngayon. Pero pag may thermometer kayo, that'd be great. So, kukuha tayo ng sugar. I-add natin dyan. 1 tablespoon of sugar. And then, stir natin. Add natin yung 2 1/4 teaspoon of yeast. And then, stir natin siya. So, makikita nyo, after 10 minutes, magpo-froth siya. So, pag hindi siya nag-froth, that means patayin yung yeast and you have to do it all over again. And now, we need to mix all our dry ingredients. Sa paggawa ng dough, I have to use yung mixer kasi ayoko nadudumihan yung kamay. So, we'll need tong
4 cups of all-purpose flour or kung anong flour na gamit nyo. I normally use the one kasi nga dito sa UK, yung mga all plain flour namin, maitim pag gumawa sa dough. So, I use yung pizza dough, flour or the one from the Chinese store. And then, I have 2 tablespoons of lard. Itong half cup of sugar. Mix lang natin siya. Makikita nyo yung lard, medyo hinati ko siya. And mix lang natin. We have 2 tablespoons of baking powder. So, na-mix na natin siyang maigi. I-add naman natin yung ating yeast. As makikita nyo, nag-froth na siya. So, add natin siya. Add yeast. I always make sure na makuha ko yung yeast. At saka dito. So, ini-scrape ko talaga yan. And then, we'll add yung milk. You can do yung fresh milk. Warm it up sa microwave na mga, this is 1 cup. 1 cup of fresh milk. Na warm up ko lang siya sa microwave for 30 minutes. 30 seconds, not minutes, sorry. And then, mix lang natin siya. We'll put it in the mixer. So, ito na yung, yung ating mixture. We'll use the mixer. Pwede rin yung kamayin, kung gusto nyo. Kung matyaga kayo magmasa. And then, we're gonna use our dough mixer attachment. There we go. And then, I'll put it on number 2. And leave lang natin siya hanggang mag-mix siya. And smooth. Habang nasa mixer siya, pag ganyan na siya, you can add 1 tablespoon of oil. Oops. Pag ganyan na siya, pwede na natin siyang stop. I-check natin siya. At this point, pwede nang i-manual mo yung masahin. Masahin. Kasi natin yung dough hook. Ayan na siya. So, gagamit ako neto ngayong mat. Lagyan ko ng konting flour para hindi siya mag-stick. So, maglagay lang ng konting flour. And na, kukunin ko tong nasa ano natin. Yung ginawa natin daw. So, ganyan lang siya. I-masa ng konti. Tignan natin. Hindi pa siya ready. Medyo ready na siya. Konti pang nasa. Now, dito lalagay natin siya. So, lagyan natin ng konting oil dito. And lagay natin siya.
And leave it rest for mga half an hour to an hour. Yan yung ating dough. So, lagyan ko lang ng cover and rest it for half an hour to an hour. Check na po natin kung ano. So, umalsa na siya. And we have to punch down to remove yung mga air niya. Okay. Ngayon, i-kakat natin siya into 4 equal lambot. Cut natin into 4. Normally, wini-weigh ko siya ng mga 51. That will do. That will do. So, I managed to do 20 po. So, ngayon, ibibilugin natin siya. So, we've done 20 pieces. So, ito po yung ating filling. We'll grab one. Flatten it. Roller pin. So, with this, make sure na hindi flat yung gitna. You need to make sure na medyo nakaangat siya. There you go. Ilagay tayo ng filling. So, you can also add yung boiled egg. Kung gusto nyo na may boiled egg, yung filling nyo. Masyado na parami yung filling, yung lagay ko ng filling. Pwedeng ganyan. Or you can also make so again, kailangan po yung gitna nakaalsa, hindi siya flat. So yung edges lang ang flat. You put 1 teaspoon. And you can also do like this. So fold, fold, fold again, fold, and fold. Pag wala naman po kayong mga roller pin, so you can just use your hand. The same din, basta hindi nyo ipa-flatten yung gitna. And yung edges dapat manipis. And then you do that. And make sure po na naka-ano siya talaga kasi ang tendency is pag ini-steam, nag-o-open siya. So, pina-flatten ko lang siya. Tapos papakita ko po sa inyo para hindi nyo hawak.
yung dough. Kasi mahirap din kasi minsan paghawak mo siya. So, what I do is pull mo, i-fold. Pull and fold. Fold mo ulit. Then, ayan, ulit fold nyo dyan. Pull mo and fold. Pull and fold. And then you twist. Twist. And twist. There you go. I've finished na gawin na yung dough with the siopaw. So, before ko natin steam, kailangan natin ilagay. Syempre, hindi na ako mag-cut ng parchment paper. So, I use the cupcake cases. This size is 25 by 50 millimeter. And hindi ko muna siya i-steam kasi papaalsahin ko muna siya ulit for about half an hour bago natin siya i-steam. But I'll get it ready in the steamer. So, yung iba, 7, tsaka yung 6. So, yun yung 20 pieces na nagawa ko. I'll leave it muna for 30 minutes hanggang umalsa lang siya ng konti before we steam. Pinagpatong-patong ko na siya. And now, para hindi ulit siya mag-dry, lalagyan ko siya ng cover. Okay. 30 minutes na, tapos na po. So, ayan na yung ating dough. Medyo umalsa na siya. Ayan, medyo isa nagkaroon ng buka, pero that's fine. Lalagyan na natin siya ngayon. Mag-steam, lagyan uli natin ng towel. And, ganyan. Tapos, I'm just using hot water na para mabilis. And then, I'll put this for 20 to 30 minutes. Natapos na po yung ating 20 minutes. So, ngayon, i-check na natin siya. Pinatay ko na po yung apoy. And now, mainit siya. Ta-da! Ano po yung ating siopaw. Naluto na. Ang lambot niya. Ngayon, paano natin dyan? Palamigin sa ating cooling rack. So, yun nga po pala kung bakit ako gumawa ng aking chicken siopaw. Kasi yung best ko na video is yung pork siopaw asado ko. And I got friends na nagre-request na ipakita ko naman paano gumawa ng chicken siopaw. And since naka 1,000 something subscriber na rin kami, so I said, okay, let me show them how to make the chicken siopaw. Malambot siya. Kahit matagal na to, kahit 3 days pa, pwede pa rin siya. Ilagay nyo lang sa ref. And tamang storage is kailangan na sa airtight container siya. And you can just reheat it in the microwave for 30 seconds. Pagkakainin nyo na. To 1 minute. It depends kung gano'n nyo kainit gusto. At nasabi ko na ata dati na ang best selling ko talaga is siopaw. At saka yung mga hopia. Which I'm gonna do the hopia hopefully soon as well pag may time. So I'll make sure na pakita ko sa inyo yung hopia. Okay, so tignan po natin itong luto natin. So you can see it's malambot, bumabalik siya. And let's see po para makita nyo. Ayun.
O, hindi na po ako nakapaghintay talaga. Habang mainit, dapat kainin. Kasi mas masarap siya habang mainit. And there you go. Masarap siya. At saka hindi mo na kailangan ng sauce. Talaga. May kita mo yung strand ng chicken. Kain po tayo. At saka sana itry nyo rin po. And please watch. And kung may question po kayo, please write a comment. Continue to subscribe and like. Thank you!